Sumagot si Jesus, Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon nating Diyos ay siyang tanging Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guro. wika ng tagapagturo ng kautusan. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa nga ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At higit na mahalaga ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga alay. Nakita ni Jesus na magaling siyang sumagot, kaya't sinabi niya, Hindi ka nalalayo sa kaharian ng Diyos. at mula noon ay wala nang nangahas na magtanong kay Jesus. Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ang nakakapagparumi sa tao, kundi ang lumalabas sa kanya. Iniwan ni Jesus ang mga tao, at nang makapasok na siya sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. Kayo rin ba'y hindi pa nakakaunawa? Tanong ni Jesus, Hindi ba ninyo alam na hindi nakakapagparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman yon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay inilalabas? sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na maaaring kainin ng lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamataas at kahangalan. Sa puso ng tao nang gagaling ang lahat ng yan na siyang nagpaparumi sa kanya. Kung ibig ninumang sumunod sa akin, kailangang talikuran niya ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan noon. Ngunit ang mawawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit niyon. Ano ba ang mapapala ng isang tao? Kamtan man niya ang buong daigdig, kung mawawala naman ang kanyang buhay. Anong maibabayad ng isang tao para sa kanyang buhay? Kapag ako at ang aking mga salita ay ikinahiya ng sinuman sa mga taksil at makasalanang mga tao sa panahong ito, ikakahiya rin siya ng anak ng tao pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama at kasama ang mga banal na anghel. Alin po ba ang